Nagseserbisyo Nina Corpus at Mix Busos at ngayong umaga makakausap po natin ang ating kasama mula po sa DOST para po pag-usapan ang Annual Scientific Conference at 93rd General Membership. Hi, hello and good morning sa studio, Mr. Bernardo N. Cepeda o Sir Aido. Sir, good morning po. Welcome po sa ating programa. Magandang umaga Ninya, magandang umaga Migs, at isang karangalan na maimbitahan muli dito sa inyong programa, no? Sa ngalan ng DOST, National Research Council of the Philippines. Maraming salamat. Magandang umaga po sa ating tagapanood, sa ating tapakinig. Alright. Opo. At para po sa kaalaman ng ating mga nakikinig at nanonood po ngayon, no, ano po ba itong National Research Council of the Philippines under the DOST? Ang National Research Council of the Philippines ay isang ahensya sa ilalim ng DOST, no? Pero hindi lang kami ahensya, no? Kami rin ay isang collegial body. Ibig sabihin, kami ay binubuo ng mahigit 7,000 miyembro ng mga mananaliksik sa buong Pilipinas, no? Ito ay sinimula noong 1933 kung saan nung panahon ng Commonwealth, nangangailangan sila ng mga researchers na tutulong sa gobyerno para makagawa ng mga batas nung araw. So nagbuo sila ng mahigit 100 mga siyentipiko, mga dalubhasa. Tapos itong 144 na ito ang nagsimula ng National Research Council of the Philippines, na umabot na ngayon sa mahigit 7,000. Pero bukod dito, kami rin ay mga grupo ng mga manaliksik sa dalubhasa na tumutulong sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno at saka sa Kongreso at sa Senado kung kailangan nila halimbawa ng mga eksperto na magre-review ng mga bill, halimbawa. Tinutulungan namin sila, nire-review namin bills, tapos nananaliksik kami para sa kanila, at ito ay bahagi ng aming serbisyo sa ating pamahalaan, no? Walang bayad. Walang bayad dito. Hindi pwede thesis nung ano, no? Oo, wala. Ng Libre to. estudyante. At higit sa lahat, no, kami rin ay gumagawa ng mga pananaliksik. No, yung mga miyembro namin at tinatawag natin basic research. No, yung basic research kasi hanggang proof of concept to. Minsan di natin malalaman kung saan ba patunguhan nila. Ba yung AI ngayon? Di ba nagsimula lang yan sa mga algorithm na naisip ng mga researchers before, pero napapakinabangan natin. Yun na tinatawag natin basic research. Mhm, Oo. okay. And when it comes to AI, ano po yung masasabi natin na tama or totoo? Kasi what if yung binigay ng AI mali or, di ba, sir? Yeah, dyan papasok yung ethical research, which is one of our topics sa ating gagawin GMA, no? Mahalaga kasi yung pananaliksik kahit may AI na. Yes. Ibig sabihin, para halimbawa sa media rin, di ba? Marami ang disinformation tsaka misinformation. So kailangan mo verified sources. So yung AI na lumalabas, no? By the way, akala lang natin ChatGPT ang AI. Hindi. Yun nga, ayaw daw ng anak ko yung ChatGPT. Alam mo kung bakit? Sabi Bakit niya, ito mga estudyante, kasi hindi na naman ako estudyante at hindi ko naman talaga ginagamit yung AI for my homework or wala naman tayong ganyan, di ba? But sometimes analysis Yes, pwede. oo. But apparently, ang sinasabi niya, and how true is this? Wala raw source? Tama ba? Para it just gets all this info and then bahala ka na kung totoo. As opposed daw to, ewan ko kung totoo rin to, hindi naman po ako expert, Gemini, na nandun yung sources. Okay. Maraming iba't ibang tools ang AI. No? Ang importante dito, natuturuan natin yung mga estudyante natin. Kasi ako isang guro bago ko napunta sa DOST, kung paano gamitin itong mga tools na to. Yun. Mahalaga kasi yung paggabay pa rin nating mga magulang at saka ng mga guro sa ating mga anak, sa ating mga estudyante, kung paano gagamitin yung mga tools na to. Just like any tool for that matter. We need to know how to use them properly. They are there. It's available. But ang tanong, tama ba yung ginagamit ng tool para sa iyong, halimbawa, research? At dyan papasok yung pananaliksik. Kailangan ikaw din matutong alamin kung ano yung tamang AI tool na kailangan mo para sa iyong pangangailangan. At dyan kami makakatulong dito sa gagawin nating GMA.
ating pag-uusapan kung ano yung mga kailangan nating gawin para maiwasan itong mga ganito. Kasi dumadami na ngayon yung tinatawag na predatory journal. Halimbawa, similar sa media, maraming mga lumalabas na vloggers na sasabihin nila, totoo tong sinasabi ko, pero verified ba yung information, yung sources? Tayo, bago tayo maglabas ng statement, kailangan meron tayong pundasyon. Ganon din sa pananaliksik. Opo. Kailangan merong malinaw at verified na source yung lahat ng ating ilalabas. Opo. Oo, ngayon, credible, verified. That's it. Ngayon po Credibility. sa GMA na gaganapin po nito, ano po yung pinaka-main theme? And at the same time, sa inyo pong audience, ano yung gusto niyo ipabaon sa kanila para magamit natin sa pang-araw-araw na buhay? Dalawa yung aming nais na tukuyan. No? Yung transdisciplinary nature ng research at saka yung ethical research. Kasi gusto nating, una, yung transdisciplinary. Pag sinabi natin transdisciplinary, it goes beyond the discipline. Ibig sabihin, sa pananaliksik, hindi dapat yung mga scientifico lamang nag-uusap. Itong pagkakamali minsan ng ibang nagre-research. Akala nila, kapag ka-scientist na sila lang yung may alam. But on the ground, hindi. Maraming alam yung mga ordinaryong mamamayan. Kaya sinasabi na transdisciplinary, it should transcend the discipline, the scientist, the expert. You have to involve from ideation, from inception, up to translation, yung lahat ng stakeholders, the LGU, the Senate, the congressman, the ordinary people. Why? Because magkakaroon sila ng buy-in kung kasama sila dun pa lang sa pag-iisip ng solusyon. Ang nagiging problema kasi ng mga scientists, hindi sila in-involve sa inception. Papasok sa data gathering procedure. So, anong nangyayari tuloy, pagka nakahanap din sila ng solusyon sa mga problema, pagdating to sa implementation, hindi ito yung tatanggapin. Bakit? Hindi akma. Hindi akma. Or hindi kami kasama dyan, ba't ko tatanggapin yan? Similar sa mga industry partners sa Limbawa, marami tayong mga solution. Pero bakit hindi ina-adapt? Kasi hindi sila kasama sa paghanap ng solusyon. Katulad nung flyover dyan sa Kamuning. Mismo. Di ba? Biglang, di ba? Tinanong ba yung mga aakyat dyan na ito ba yung tama? Correct. Kinausap ba yung mga arkitekto kung ito ba yung tama? Ay, ibig nating sabihin, lahat ng pwedeng makinabang, lahat ng may say dyan sa problema na yan, dapat kasama sa pananaliksik, transdisciplinary. The second important aspect of our GMA is ethical research. When we say ethical research, we want to ensure that it is verified, that what we go, and do should be based on factual foundation and sources. So, mahirap kasi ang lalo ngayon, di ba? With GII, kailangan hindi ko minamaliit yung kakayahan ng ating mga guro. In fact, kailangan natin yan sa ating career. Pero mahalaga rin na yung ating papasahang mga journal halimbawa ay hindi predatory. When I say predatory, ito madalian ang nito, ang mga pagre-release, pagpa-publish, minsan 2 weeks approve na yung journal mo. Magtataka ka. Kasi bago ma-approvehan ng isang journal article para ma-publish, it takes months. Pero pagka 2 weeks na approve yan, medyo magduda ka na. Predatory yan. Pag sinabing predatory, paki-explain nga po natin. Ito yung mga journal na ang habol ay kumita. Ibig sabihin, sa dami ng mga pumapasok dyan, magbabayad ka minsan para lamang magkaroon ng publication. Kasi bago ka makapag-publish sa mga reliable at saka mga credible journals, talagang dumadaan yan sa butas ng karayom. Kasi kailangan natin na yung ilalathala natin ay tama at saka base sa mga tamang data sources. Pero minsan kasi, dahil sa kagustuhan natin na dumami yung ating publication, kahit hindi credible yung journal, pinapasahan natin para lamang magkaroon tayo ng citation. Yun minsan yung temptation sa mga faculty natin na minsan sa kagustuhan nga na umakyat yung kanilang rank. Kasi kasama yan sa ranking yung publication.
kahit hindi credible yung journal, kahit hindi verified yung pinanggagalingan nito, usually kasi yan, lalo ngayon with the advent of technology, di ba? Anywhere you can just pass your journal. So yun yung iniiwasan natin. Kaya ang paalala natin sa ating mga manlilik, siguraduhin na yung papasahan nyo, hindi predatory. At saka may listahan yan, no? May listahan yung mga journal na yan na verified ng ating mga eksperto. At yan ang nais nating ituro, pag-usapan, paano natin masisiguro na yung ating mga inilalathala ay makatao at saka responsable. Alright. Ayun, very good reminder po. Saan po ba gaganapin itong conference ninyo? Sa PICC, buti na lang naayos na yung PICC natin. Opo. No? So, we're expecting around 2,000 participants. No? Ito yung mga eksperto, mga mananaliksik, mga government officials, no? And it's a very important event for our members kasi once a year lang to. Ayan. At dito tayo magsasama-sama yung mga miyembro at saka dito lang tayo magkikita-kita para muli. Alam mo yun, kasi nga collegial body, minsan lang magkasama-sama yung mga manlilik sa buong Pilipinas. Ayan, Okay. oo nga, March 13, March 13. 26 dyan po sa PICC. Maraming salamat. Sir, marami po kaming natutunan sa inyo at mabuhay po kayo. Sir Bernardo Cepeda, Executive Director 3 po ng DOST, National Research Council of the Philippines. Thank you. Maraming salamat, Miss. Maraming salamat, Ninya. Thank you.